Pero salamat sa Panginoon mga kapatid kasi hindi dahil sa kanyang biyaya at labag mga kapatid. Hindi ko pangarap to mga kapatid, napakahirap ko mag-share ng salita ng Panginoon kasi once na nagtuturo ka na mga kapatid, sigurado maraming nakabantay. Tama ba? Yes. So dapat yung salita ng Panginoon mga kapatid, pinapamuhay natin. Hindi lang natin basta i-share. So, ang title po mga kapatid na i-share ko sa inyo, Before It's Too Late. So, bago tayo manalangin mga kapatid, basahin natin Isaiah 55 verse 6. Ay basa po sa Tagalog. Palitan mo. Palitan mo. Inyumanapin ang Panginoon sa mga alam siya'y masusukawan at tawa kayo sa kanya sa magdarap kayo malapit. Ayun mga kapatid, nandiyan si Sarah. Praise God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Amang banal. Palitan mo. Salamat po, Panginoon. Palitan mo. Kami na iyong mga buhay na salita. Hallelujah. Dahil ikaw ito, Panginoon. Alamin namin na kasama ka namin sa tanghaling ito. Hallelujah, Lord. Mamusap ka sa bawat puso, Panginoon, na narito. Praise God. Dahil lahat po ng pagkakataon ay binigay mo na sa amin. Ayaw namin na masayang pagsisisihan namin ng lahat ng bagay. Habang may pagkakataon kami na kumilos, sumunod, hallelujah, magpasakot sa iyong katwiran. I-bless mo rin, Panginoon, na iyong gagamitin aming kapatid. Brother Jeffrey, Panginoon, i-bless mo ang kanyang labi, lagisan mo, Panginoon, hallelujah, na daluyan ito ng papapala, kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Praise God, upang ang aming mga puso magkaroon ito ng mainit, magiging on fire kami, Panginoon, sa iyong paglilingkod. Dahil ang salita mo nagbibigay ito ng kalakasan at ito'y nagbibigay buhay, Panginoon. Maraming pong salamat, purihin ka na bilang Diyos sa iyo namin pinagkakatuwala ang tanghaling ito. To God be the glory. In the name of Jesus Christ we pray. Ito po ang isang panalangin. Amen. Amen. Napasalamat ko sa aking pastor na bigyan tayo ng pagkakataon na magamit. Napasalamat din ako sa mga magulang ko kasi tumanggap sila sa Panginoon at hindi sila tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung wala yung mga magulang natin or kung sino yung ginamit ng Panginoon sa ating buhay mga kapatid, wala tayo dito ngayon mga kapatid. So salamat sa mga ginagamit ng Panginoon at sana yung bawat isa sa atin magkaroon ng burden na mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi ko na kaya mag-share ng salita ng Panginoon mga kapatid. Hallelujah. So, share ko lang sa inyo mga kapatid, meron tayong Before It's Too Late yung title ng natin ng salusaluan. So, sabi mga kapatid, according sa mga psychologists, mga kapatid, yung tao daw mga kapatid, kaya sa ang parte ba ng mundo, mahilig tayong mag-procrastinate, no? Or mag-delay ng mga bagay-bagay. Bakit? Magpaliban. So, number one mga kapatid na dahilan kasi wala tayong lack of priority. Diba? Wala tayong pinapriority sa buhay. No? Tulad kung nag-aaral tayo, diba? Exam na bukas, umaga pa tayo mag-review. Diba ganyan yung ugali natin? May tinatawag sila ng Filipino time. Diba? Last day na bukas, ngayon ako magkukumahog na asikasuhin yung para bukas. Ganun yung ugali natin mga tao. Kasi iniisip natin, may oras pa. No? Marami pa tayong chance, marami pang pagkakataon. Ganun yung nasa isip natin. Kaya pa natin gawin sa last minute. Tama ba? Lagi tayong umaasa sa last minute kung anong mangyayari. So, sabi sa Merriam-Webster, mga kapatid, sabi ko, procrastinate or procrastination, ibig sabihin niya, to put off intentionally and habitually. Intentional siya mga kapatid and habitually. So, pag intentional mo siyang ginagawa, nagiging ano mo na siya, kaugalian. No? So, kapag, halimbawa, ito, church ngayon, di ba mga kapatid? Sino dito yung nagpa-plancha ng damit pag sa gabi ng Sabado? Naka-ready na. Ayun, mabuti yun mga kapatid. Kasi ibig sabihin, excited tayo. Di ba? Church. Pero yung yung iba, ginagawa nila, bukas pa lang sila maghahanap ng gagamitin. Yun yung magiging problema, wala nang masuot. Kaya ang daming nakasampay. Ang daming pagbibili, wala akong masuot. Diba? Ang dami mong choice eh. Diba? Kaya yung isang medyas mo, nawawala bigla. No?
Ganon. So, yun yung mga bagay, mga kapatid, na hindi natin napapansin, mga kapatid, nagiging kaugalian natin siya, na ipagpaliban yung mga bagay-bagay, mga kapatid. So, ganyan yung tao, mga kapatid. So, pangalawang dahilan, yun, yung sinabi ko na kanina, thinking that you can finish it at the last minute, mga kapatid. Last minute, laging last minute ang tao mag-isip. Laging last minute na asikasuhin niya na yung importanteng bagay, mga kapatid. Diba? Tapos last, mga kapatid, waiting for the right moment. Diba? Parang, pakiramdam natin, hindi pa naman ngayon, hindi pa ngayon. May tamang panahon. Diba? Ganyan tayo, mga kapatid. So, ganyan yung tao, mga kapatid. Diba? Kaya hindi tayo nagtataka, mga kapatid, pag nag-i-invite tayo, mga kapatid, diba? Ang dahilan ng tao, ito, yung mga nabanggit na. Tsaka na, susunod na Sunday na lang, naalala ko ngayon, in-invite namin yung kapitbahay namin doon sa alipatan namin. Doon lang namin siya in-invite, doon pa na ako nagka-birthday. Diba? Ito pa matindi, sa Batangas pa. Wala ka na talagang chance na para may invite siya, diba? So, nararanasan natin yung mga kapatid pag nag-invite tayo, tsaka nagkakaroon ng importanteng lakad yung in-invite natin, diba? Pero nakakalungkot, mga kapatid, kasi alam natin, mga kapatid, kung gaano kahalaga yung gawain ng Panginoon, mga kapatid, no? At nakakalungkot dahil nakikita natin yung mga tao na hindi binibigyan ng halaga yung salita ng Panginoon. Kaya mga bisita natin, mapalad po tayo, no? Na nandito tayo, may lakas pa tayo, may oras pa tayo para maglingkod sa Panginoon, mga kapatid. Kaya lagi natin isipin, mga kapatid, baka last ko na to. Diba? Baka last moment ko na to, kaya maglilingkod na ako sa Panginoon, magpupuri na ako sa ating Panginoon. So alam mo ba, mga kapatid, na sinabi sa Bible na walang Diyos? Naniwala kayo, sinabi sa Bible walang Diyos? Basahin natin Psalms 14 verse 1. Yan. Sabi dito, ang mangmang ay nagsasabi sa kanyang puso, walang Diyos. Yan. Sila ay nangapapahamak, sila ay nagsigawa ng kasuklat-suklat ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung nandito tayo, mga kapatid, matalino tayo, mga kapatid. Kasi pinili natin yung mas mahalaga, mga kapatid, di ba? Lahat ng bagay, mga kapatid, na pinagpapaguran natin ngayon, huwag kayong mag-alala, mawawala rin yan lahat. Walang silbi yan, mga kapatid. Pag dumating na yung tamang panahon na sinasabi mo, yung dumating na yung takdang panahon na tinakda ng Panginoon, lahat ng bagay na meron tayo, walang silbi yan. Alam niyo, mga kapatid, nung time na eto, share ba lang dito, si Papa, nung nasa ospital siya, napabalik-balik naman. Grabe yung mga time na yun, mga kapatid. Di na ako nakakapasok noon. Kasi umaga, papasok sana ako. Pag nakikita ko siya, siguro na lang. Magte-text na lang ako sa boss ko, hindi ako makakapasok. 2 weeks yun, tuloy-tuloy, mga kapatid. Si Papa sobrang gulo ng isip. Pipilitin namin siya na, mag-undergo ka na ng ano na, ano yun sa dugo? Dialysis. Papayag siya pag nasa bahay, pero pag nasa hospital na ayaw niya. Uwi na naman kami. Ganun ang ganun, mga kapatid. Napakahirap at yung, alam niyo na yung tunog sa ospital, mga kapatid, nakakarinting. Tunog ng oxygen, mga umuungula tao, mga kapatid. Kaya mga kapatid, alam niyo, mapalad tayo si Papa, sa totoo lang, hindi ko kanapan dapat na mag-compare sa kanya. Kasi grabe talaga yung ano niya, yung ministry niya sa Panginoon, mga kapatid. At isang pinanghihinayang ko, mga kapatid, hindi ako nagpa-mentor sa sarili ng tatay. Sa totoo lang, si Papa marami siyang na-mentor, marami siyang nasirahan, mga kapatid, pero kami mga anak niya, ewan ko, meron, pero ako, yun yung pinanghihinayang ito. No? Kaya mga kapatid, kung may pamilya tayo, buo yung pamilya na natin na naglilingkod sa Panginoon, pahalagahan po natin yan, mga kapatid. Blessing po ng Panginoon, alam mo gano'ng kahirap mag-share sa sariling kapatid. Alam, nakakapag-share tayo sa labas, mga kapatid, di ba? Kahit sino kaharap natin, ang tapang natin, pero pag sa kapatid natin, pamilya natin, para tayong nahihiya. Kasi mas kilala nila tayo eh. Yes. Tama ba, mga kapatid? Alam kasi nila talaga kung sino ka. Sila yung nakakita ng tunay kung sino ka ba talaga. Yes. Diba? Kaya mga kapatid, yung salita ng Panginoon, pag in-apply mo sa buhay mo, at nakita ng mga magulang mo, hindi mo na kailangan silang sharean. Yes. Sila lang kasi yung magtatanong sa'yo, ano sa'yo na, parang sobrang sipag mo, madaling araw ba lang, naghuhugas ka. Pero totoo yan, mga kapatid, kasi yung salita ng Panginoon, mga kapatid, hindi lang yung minimemorize o binabasa lang. Ina-apply mo sa buhay yan, sinasabuhay mo yan, mga kapatid.
Salamat sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sa Proverbs 9 verse 10 mga kapatid. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mga kapatid, hindi ito yung takot na parang takot ka sa tatay mong mapalo. Hindi. Ito yung takot na may pagsunod mga kapatid. Naalala ko may preaching dati si Papa mga kapatid na yung pag-attend ng church na hindi sacrifice. Ito yung pinaka-basic mga kapatid. Mga kapatid, ako hindi ako perfect, hindi ako nakakatid ng week. May trabaho diba? Pero tayo na may mga time mga kapatid, tayo na available mga kapatid, sulitin natin yung time na meron tayo mga kapatid. Alam nyo, sa ibang bansa kung nakikita natin yung mga balita kung nag-review tayo, grabe na po yung buhay ng mga Kristiyano doon. Grabe ang persecution. No? Dito nakapag-learn tayo, sa ibang bansa bawal na yan. Di ba welcome mag-start ng conversation about Jesus. Kaya mapala tayo dito sa Pilipinas mga kapatid, no? Na meron tayong kalayaan pa na magbahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. So ang Panginoon, mga kapatid, may invitation siya sa atin. Sabi sa Luke 14:17 hanggang 20, mababasa natin dyan mga kapatid dito. At sa panahon ng paghapon ay sinubo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nakahanda na. Mga kapatid, ready na. No? So sabi dito sa 18, at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang ng ang dahilan. Ito na mga kapatid, dahilan. Alam mo, hindi lang ito applicable sa mga i-invite natin, minsan tayo rin ito. Diba? Tulad ng sinasabi ni Pastor ng fasting. Diba? Yung fasting na Thursday, diba? Maraming hindi nakarating. So minsan tayo rin yun, minsan. Hindi rin natin namamalayan na yung mga dahilan natin. Diba kay Pastora, hindi yung may idadahilan natin sa Panginoon sa pagdating ng araw mga kapatid. So sabi dito, na dahilan sa kanya yung sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhid ko sa inyo na pagpaumanhin mo ako. So bumili daw siya ng ari-arian, kumbaga. So yan, lupa, maaaring kotse, bahay, no? Maaaring may bago kang bukas na negosyo. So yung mga bagay na yan, minsan, mga kapatid, hindi po masama yan. Blessing po ng Panginoon yan. Ang nagiging masama lang siya mga kapatid, pag piniliority mo na yung blessing, kaysa dun sa nag-bless. Hindi po masama mga kapatid, kasi di natin namamalayan mga kapatid, pag nagpe-pray tayo sa blessing ng Panginoon, pag binigay na sa ating mga kapatid, nakalimutan na natin yung giver, mga kapatid, nakalimutan na natin yung nagbigay. No? Sobra na tayong na-focus doon sa blessing na ibinigay sa atin. Sabi sa 19 at sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang ng bakang lalaki at paparoon ako upang sila'y subukin. Pinamamanhin ko sa inyo, pagpaumanhin mo ako. So ganito lagi hindi lang mga kapatid, laging, asensya na. Di ko kaya ngayon kasi may lakad akong importante. Diba? Ganun lagi mga kapatid, laging importante. Yan. At sinabi ng iba, bago ako kasalat, kaya nga hindi ako makakaroon. Personal life mga kapatid. Yan. So maraming dahilan mga kapatid kung bakit nadidelay yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Minsan mga kapatid, kahit naglilingkod na tayo sa Panginoon, mga kapatid, nandito tayo mga kapatid, hindi naman nakafocus sa Panginoon talaga yung natin, paglilingkod. So, sino dito nakakagawa magbasa talaga araw-araw ng Bible, mga kapatid? Sino nakakapagpuyat para sa magbasa ng Bible, mga kapatid? Devotion, mga kapatid. Parte po yan, mga kapatid, ng pagiging buhay natin bilang alagad ng Panginoon. Hindi na tayo basta Christian lang, mga kapatid, basta disciple tayo ng Panginoon. So, dapat yung mga bagay na yung mga kapatid, basic lang siya sa atin. Diba? Kasi ang priority natin, maligtas. Diba? Hindi lang para maging miyembro ng music department, ng ladies department, men's, children's, teachers, hindi po para sa ganun mga kapatid. Ang priority natin mga kapatid ay para maligtas mga kapatid. Kaya yung mga bagay na ginagawa natin mga kapatid, kailangan gawin natin ng seryoso at tama sa harap ng Panginoon mga kapatid. So maraming dahilan kung bakit ang tao tumapanggi sa Panginoon. Alam na natin yan mga kapatid. Lahat ng pwedeng dahilan, binigay na ng mga
ng mga in-invite natin, binigay na nila, wala na rin tayong madahilan para i-invite sila. Nagkaubusan na ng dahilan, no? So, pero salamat sa Panginoon mga kapatid, no? Kasi, isipin nyo mga kapatid, malalakas pa tayo, may time pa tayo para magpunta sa church mga kapatid. Ako mga kapatid talagang, minsan pinipilit ako pumasok ng Sabado kahit mga Sunday. Sabi ko, memohan nyo na lang ako, hindi ako papasok niyan. Di ba? Parang, kasi mga kapatid yung paglilingkod talaga sa Panginoon Christ kasi talaga yan mga kapatid. Gano'n ba natin mas pipiliin ng Panginoon mga kapatid? Diba? So, dito mga kapatid, darating ang araw mga kapatid na yung grace na meron tayo ngayon. Mga kapatid, mawawala po yan mga kapatid. Yung biyaya, yung kabaitan ng Panginoon mga kapatid, darating araw, magiging po yan. Nakakatakot mga kapatid pag dumating yung araw na na-rapture na yung mga kasama natin tapos tayo naiwan. No? Yung lagi nga sinasabi ni Papa, di ba? Inyo na tong church. Paghatian nyo na. Sino dito sa taas, sino sa baba. So, ganun mga kapatid, di ba? Nakakatakot na bagay siya. Ngayon mga kapatid, medyo parang wala lang sa atin eh. Kasi parang parang lang, normal lang yung natin. Bumabagyo sa atin, wala. Di ba? Parang chill lang tayo, hayahay. Diba? Kasi hindi natin nararanasan yung mga bagay na nararanasan natin. Wala pa tayong sa time, mga kapatid, na dumadanas tayo ng matinding kahirapan, mga kapatid. At ang problema sa tao, mga kapatid, pag nandun na siya sa bingit ng kamatayan, nasa sakit na siya, na wala ng lunas, tsaka lang siya tatawag sa Panginoon, mga kapatid. No? Kaya mapapalad yung mga kabataan, tayo na malalakas pa, mga kapatid, na tumanggap tayo sa Panginoon at naglilingkod tayo. Kasi pinili ka ng Panginoon, mula pa sa sinapupunan ng magulang natin, mga kapatid, pinili ka na ng Panginoon. Kaya mapalad mga kapatid kung bakit nandito tayo mga kapatid, mapalad ka. Hallelujah. Thank you Lord. So sabi sa Luke 17:27, bibilisan ko lang ito mga kapatid. So sabi dito mga kapatid, they did eat, they drank, they married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them. Sa panahon ni Noah, mga kapatid, kung ano yung nangyayari sa panahon natin ngayon, ganun din yung nangyari noon bago tunawin ng Panginoon sa kilibutan ng mga kapatid. No? So, nagpapakasal, na ano bang mga ginagawa ng mga tao ngayon? Ang daming kalokohan ng tao ngayon sa totoo lang, diba? Lahat ng uri ng kasiyahan, no? Gagawin ng tao, mga kapatid. Hindi masama mag-enjoy, mga kapatid. Problema lang talaga, mga kapatid. Pag gusto na oras natin, no? Tayo, puro enjoyment sa buhay, mga kapatid. Nakakalimutan natin, mga kapatid, na kailangan natin maglingkod sa Panginoon. Kasi gusto natin saya, no? Sa physical ng katawan natin. Nakakalimutan natin yung espiritu natin, mga kapatid. Nakakalimutan natin, may paparating na judgment day. Darating yung araw, mga kapatid, huhusgahan tayo base sa ginawa natin kung paano ba tayo namuhay dito sa lupa, mga kapatid. Pero nag-promise ang Panginoon, hindi niya nagugunawin yung lupa sa pamamagitan ng tubig. Diba? Saya, no? Sino masaya hindi nagugunawin ni Lord yung lupa sa pamamagitan ng tubig? Sabi sa 2 Peter 3:6, sa pamamagitan nito, ang sanglibutan noon, na inapawan ng tubig ay napahamak. Yan, yung panahon ni Noah, napahamak noon kasi wala nang mabuti sa lupa, sabi. Si Noah na lang. Diba? Ganun yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Sa verse 7, ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy. Inire-ready sa apoy ang sanglibutan, mga kapatid, na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng pagdipol sa mga taong masama, mga kapatid. So, ang saya no, hindi nababahayin yung mundo. Kasi yung bunaw sa mundo, mga kapatid, apoy na, mga kapatid. Diba? Kahit ang magtawag, mga kapatid, aabutin ka talaga. Pero ang pinagpapraktisan natin, mga kapatid, hindi yung matuto tayong sumalo ng secret apoy. Diba? Ang pinaghahandaan natin, mga kapatid, wala na tayo dito bago pa mangyari yung mga bagay ngayon, mga kapatid. Diba?
Kumbaga, hindi natin pinaghahandaan yung tribulation, great tribulation, kundi yung pagbabalik ng Panginoon na makasama tayo, mga kapatid. Yan. Sabi sa Ecclesiastes 1:7 hanggang 11, pag binasa natin yung mga kapatid, sabi doon, ang mundo, ang bagay sa mundo, mga kapatid, lahat ng bagay, mga kapatid, ulit lang. Sabi, ang dagat, ang mga ilog, papuntang dagat, hindi siya napupuno. Umaagos ulit papuntang ilog. Maikot-ikot lang, mga kapatid. Ano yung mga nangyari na dati, kung ano na yung mga nagawa dati, nangyayari na rin yun. Sabi, mga kapatid, pag binasa natin pababa, mga kapatid, wala nang bagong bagay na nangyari ngayon. Lahat yan nangyari na noon, mga kapatid. Kung gaano natin nabasa, mga kapatid, sa Biblia, na kung gaano kasama ang tao noon, mga kapatid, ganun din nangyayari ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, yan. Kung ano yung sama ng tao noon, mga kapatid, ganun din ngayon, mga kapatid. Grabe yung force, mga kapatid, ng ano talaga ngayon ng makasamaan, mga kapatid. Diba? Ang pinakamatinding ginagamit ng kaaway, mga kapatid, is yung deception. No? Ito ang tao. Hindi niya alam kung ano siya. Tama ba, mga kapatid? Hindi niya ma-identify kung sino siya, mga kapatid. Kasi lost eh. Nasa lost world tayo, mga kapatid eh. Nasa kasalanan tayo, mga kapatid. Nasa makasalanang mundo tayo, mga kapatid. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga po yung salita ng Panginoon. Hindi lang yung Bible, mga kapatid. Sobrang ganda ng Bible natin, hindi naman natin binabasa. Hindi naman natin alam yung content. At huwag din natin gamitin yung Bible verse, mga kapatid, parang quotes lang. No? Na pinupost lang natin. Diba? Dapat yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Yung salita ng Panginoon, applicable yan sa lahat. Diba? Applicable yan sa'yo. Applicable sa ating lahat yan. So, yung salita ng Panginoon, mga kapatid, sinasabuhay siya. Kung nabasa natin yung buhay ni Paul, mga kapatid, kung paano siya naglingkod sa Panginoon, mga kapatid, matindi. No? Ilang beses siyang humarap sa mga high position sa Roma, mga kapatid, pero hindi siya tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Di pa natin dinadanas yung ganung bagay, mga kapatid. So, ito, lapit na tayo, mga kapatid. So, 2 Timothy 3:1, dapat alamin mo ito. Nasa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sa 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Sino yung masuwayin sa mga magulang? Isa ka sa sign na malapit na ang Panginoon, mga kapatid. Mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang paglulubag, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos, mga kapatid. Obvious na mga kapatid yung signs na sinasabi dito sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Obvious na mga kapatid yung mga nangyayari ng mga bagay ngayon, mga kapatid, ay signs na malapit na talaga ang Panginoon, mga kapatid. Kaya huwag na natin yung mga kapatid pagpaliban na maglingkod tayo ng maayos sa ating Panginoon, mga kapatid. Yung paglilingkod po sa Panginoon ay hindi po sa attendance lang nakabase. Hindi po sa attendance, mga kundi kung paano mo ipinanguhay yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Kahit na may work tayo, mga kapatid, mag-share tayo sa office, mga kapatid. Ako, mga kapatid, nung one time na-order ko lahat ng OJT namin, lahat sila nasa online Bible study ko na. Kasi, mga kapatid, may paraan talaga. May time talaga, mga kapatid, na may chance tayo mag-share ng salita ng Panginoon. Ang problema lang, mga kapatid, napapangunahan tayo ng hila. No? Mga wala tayong hila. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid. Kasi yung knowledge na meron tayo, mga kapatid, yung mga verses na meron tayo, mga kapatid, huwag natin sayangin. Gamitin natin yan, mga kapatid, para magamit tayo. Hindi po kailangan, mga kapatid, na alam mo, verse by verse, mga kapatid. Ang mahalaga dyan, mga kapatid, paano yung binabahagi, mga kapatid. Number 1, mga kapatid, talaga sa pamumuhay. Sa pamumuhay talaga yan, mga kapatid. So sabi, mga kapatid, sa Matthew 12:41 hanggang 42, sabi dito, sa araw ng paghuhukom,
tatayo ang mga taga-Ninive. So alam natin yung kwento ni Jonah, di ba mga kapatid? Tama ba mga kapatid? Malapit na mga kapatid, konting test na lang. Sabi mga kapatid, sasaksi laban sa lahing ito sapagkat nagsisisi sila sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit kay Jonas ang naririto mga kapatid. Yung kilala natin ngayon yung mga kapatid, higit kay Jonah. Sino yung mga kapatid? Si Jesus Christ mga kapatid. Sabi nung time ni Jonah mga kapatid, nangaral si Jonah mga kapatid, inikot niya yung buong Ninive mga kapatid. At ang buong Ninive ay naligtas mga kapatid. No? Sabi ng mga kapatid, tatayo laban sa generation ngayon yung mga taong ito. Bakit? Dahil sila ay tumanggap at kumilala sa Panginoon. Diba? Sa 42 sa araw na iyon, sasaksalin sa inyo ang reyna ng Sheba. Laban sa lahing ito, naglakbay siya mula sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit pa kay Solomon ang naririto. Yung Queen Sheba mga kapatid sa Babylonia to, taga Babylonia. At nakarating sa kanya kung gaano katalino si King Solomon mga kapatid. At na-intrigue siya. Na-intriga siya. Ang talino naman ng tao. Ang ginawa niya mga kapatid, pumunta siya kung nasan si Solomon. At nakinig siya sa katalinuhan ni Solomon mga kapatid. Pero sabi ng Biblia mga kapatid, sabi dito mga kapatid, higit pa yung nakikilala natin ngayon, higit pa kay Jonah, higit pa kay Noah, higit pa kay King Solomon mga kapatid. Si Jesus Christ yung meron tayo ngayon mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, second to the last na to mga kapatid. Naubos na ang ating panahon mga kapatid. Konti-konti na lang. Malapit na ang Panginoon mga kapatid. Sino dito yun nang merong mga panaginip mga kapatid na puro gera, puro end of the world. Isa yan sa sign na malapit na ang Panginoon mga kapatid. Sa mundong to mga kapatid, kung mapapansin natin yung balita, dati may mga balita pag Good Samaritan di ba? Ngayon wala, pure na talaga, puro krimen. Di ba? Pinatay, ninakawan, puro ganun mga kapatid. Nakakatakot na yung mundo natin ngayon mga kapatid. Kaya dapat mga kapatid, hindi tayo tumitigil mga kapatid na mag-aral ng salita ng Panginoon mga kapatid. Hindi tayo tumitigil mga kapatid na sa Sunday lang natin nabubuksan yung Bible natin mga kapatid. Dalhin natin mga kapatid yung salita ng Panginoon mga kapatid kahit saan tayo magpunta mga kapatid. Sabi dito sa Luke 13:25-26, once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, "Sir, open the door for us." But he will answer, "I do not know you, where you come from." Nakakatakot mga kapatid na darating ang araw mga kapatid. Church tayo ng church, hindi pala tayo kilala ng ating Panginoon mga kapatid. Kaya ito yung sinasabi natin mga kapatid, ang relationship sa Panginoon, mahalaga to. Hindi ang kung sino man dito ang magbibigyan, kundi ikaw mismo sa sarili mo mga kapatid. Dito mga kapatid, may encourage tayo sa mga naririnig nating salita ng Panginoon mga kapatid. Lumalakas tayo mga kapatid, pero walang saysay yan kung pagdating mo sa bahay, balik ka sa dati. Dapat mga kapatid, tuloy-tuloy mga kapatid. Kung gaano ka na-excite, magpuri dito, kung gaano tayo kalakas sumigaw para sa Panginoon. Huwag natin babaguhin kung paano tayo nasa bahay mga kapatid. Kung paano natin binubuksan yung Bible dito sa church mga kapatid, lalo din sa bahay mga kapatid. Hindi natin iniiwan yung Panginoon sa church mga kapatid. Dinadala natin siya kahit saan mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid, Luke 3:22, sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nalipol mga kapatid. Dahil lang po sa biyaya ng Panginoon kung bakit nandito pa tayo mga kapatid. Dahil lang po sa kabutihan ng Panginoon mga kapatid kung bakit may chance pa tayo maglingkod mga kapatid. Sabi ng iba mga kapatid, totoo ba yan? Babalik na ba si Lord? Huwag kang mag-alala mga kapatid, malapit na. Huwag natin problemahin mga kapatid kung kailan, kasi wala nga nakakaalam eh. Huwag natin problemahin kung kailan babalik ang Panginoon. Ang problemahin natin mga kapatid, kung handa ba tayo pag bumalik na ang Panginoon mga kapatid. Last verse mga kapatid, therefore you also may be ready. You also must be ready for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Kaya pamabalik ang Panginoon mga kapatid na hindi natin inaasahan ng panahon mga kapatid. Patay tayo mga kapatid sa umagang ito. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Thank you Lord. May isang katanungan mga kapatid sa atin. Yung pamumuhay ba na mayroon tayo ngayon mga kapatid? Qualified ba tayo na mapunta sa langit? Yung sagot niyan mga kapatid, tayo lang din po ang nakakaalam.
tulad yan sa sarili mo. Kaya ngayong umaga mga kapatid, siyasatin natin yung puso natin mga kapatid. Yung pamumuhay natin, Lord, sapat na po ba yung pamumuhay ko mga Panginoon para makapunta ako sa langit? Sapat na po ba yung ginagawa ko ngayon para makapunta ako sa langit mga kapatid? Ang ini-aim natin langit mga kapatid. Hindi po basta isang lugar lang, kundi langit mga kapatid. Huwag tayong makampante sa paglilingkod natin ngayon mga kapatid. Magseryoso po tayo sa ating paglilingkod sa ating Panginoon habang may oras pa po tayo, habang may pagkakataon pa mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Uwitan natin ang Panginoon. Kailan pa? Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, habang may chance tayo mga kapatid, habang may pagkakataon tayo, may oras tayo mga kapatid. Muni-muni tayo sa buhay na meron tayo ng kapatid. Dapat na ba tayo para sa langit mga kapatid? Dapat na ba yung buhay na meron tayo ng kapatid? Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, Lord God. Thank you, Lord. Bakit may emoji yan? Sa ganyan na bigay sa'yo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan mo itataya. Kung wala ng pagkakataon at huli na kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos kung hindi ngayon? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lahat sa Kanya na bigay sa iyo ang buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal, kailan. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil pinili mo kami wala ng pagkakataon. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord God. Thank you, Lord. Lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglingkod sa Diyos kung hindi ngayon? Kailan pa? At kung amoy
Huwag po natin i-take for granted. Patuloy na nangangaral ang Panginoon. Patuloy na siya, mga kapatid, nangungusap. Hallelujah. Nasa atin na lang yan. Ubus na ang panahon natin sa mga bagay na pagsarili, mga bagay na layaw ng laman, pero hindi po natin ay bibigay ang buhay natin sa Kanya. Kaya sa tanghaling ito, mga kapatid, before it's too late, bago mahuli yan. Ngayon pa lang, sabihin na natin, i-commit na natin sa Panginoon. Lord, ito na yung panahon, Panginoon. Commit ko na yung ating pag-iling ko sa iyo. Hindi na tayo nakakadalo ng midweek, mga kapatid. Pero gusto natin ang langit. Hallelujah. Ano ba yung mahalaga sa atin? Oh God, hallelujah. Praise God. Ano ba yung ating may ibigay sa Panginoon? Hallelujah. Mahal na mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid. Kaya patuloy siya ng nangangaral. Patuloy niya kayong kinakausap sa magmuling panahon na ito. Maglaan tayo ng panahon. Panahon na para sa Diyos, mga kapatid. Hindi po yung tira-tira, yun na lang ang para sa Diyos. Hallelujah. Siya po yung ating unahin. Unahin natin ang Diyos. Praise God. Huwag yung tira-tira. Kung kailan lang tayo available. Huwag, mga kapatid. Hallelujah. Dahil tayo po ang priority ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh God. Before it's too late. Hindi natin alam ang buhay. Yung mga binawian ng buhay. Mga kapatid. Hallelujah. Sayang na buhay. Hindi na ibigay yung para sa Diyos. Salamat po sa mensahe sa tanghali ito. Nasa 11:50 ano na tayo, mga kapatid. 11:55, 59 hour, mga kapatid. Isang minuto na lang. Patuloy na umiikot ang panahon. Hallelujah. Mga tatay, bigyan ng panahon ang Panginoon. Hallelujah. Gumawa po tayo sa umasan ng Panginoon. Hallelujah. Mga nanay, mga kabataan, habang tayo naglakas, gamitin mo natin. Baka bukas wala nang pagkakataon. Hallelujah. Ikhaan tayo ng Panginoon ng pusong makulong sinunod. Dahil sabi ng Diyos, mapalad ang tao mapagpakumbaba. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa mga pagpapalang ito. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Na hindi niya tayo nilurubayan ang pag-aralan. Alam niya kasi ang kalagayan ng bawat isa kung bakit ganito ang mga pag-aaral. Alam niya ang buhay ng bawat isa. Nasa 50-50 po tayo na paglilingkod sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh God, Lord. Tulungan ko Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Tayong panahon sa Panginoon, pero marami tayong panahon sa mga bagay na pagsaklikuan. Oh God, Lord, tulungan mo kami, Panginoon. Ayaw namin maiwan. Ayaw namin maiwan. Dahil ang babalikan ko ay yung mga handa. Yes, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Yes, Lord. Buksan mo ang unawa ng bawat isa sa amin. Hindi po namin ito'y baliwala.
God. Walang 90% lang na naglilingkod na malilingkod. Tinitignan mo ang aming pagsunod. Kung ang araw natin, wala na. May kailangan ang panahon. Habang may pagkakataon na, paglingkuran na natin ang Panginoon. Sumunod na po tayo sa kalooban. Oh God, hallelujah. Turuan mo kami sumunod, Panginoon. Hallelujah. Oh God, kami ngayon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh God, oh God. Tulungan mo kami maging masunurin. Dahil yun ang tinitignan mo, mga anak mo, marunong tumalina sa iyong pag-aaral. Hallelujah. Tulungan mo po ang bawat mga tatay, nanay, bawat isa sa atin. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Wala po kaming may tatak. Hallelujah. Alam mo kung totoo yung aming pagsunod. Na ikaw ang aming priority, Panginoon. Dahil wala na po hinigit sa iyo. Wala po kami ibang dapat unahin kundi ikaw. Hallelujah. Ilagay mo ito sa aming mga puso at isipan. Hallelujah. Hallelujah. Na ikaw ang aming unahin. Oh God. Dahil ikaw ang inuna mo kami, Panginoon. Hindi ka nang hinayang, oh God. Hallelujah. Praise God na iyong buhay kung paano mo ito inalay alang-alang sa akin. Upang kami mga patay, mabuhay sa iyong karamdaman. Yes. Dati kami patay, Panginoon. Dahil sa iyong biyaya, nagkaroon kami ng buhay. Nagkaroon kami ng pagkakataon mabuhay. Yes. Hallelujah. Oh God, napakabuti mo, Panginoon. Alam namin, oh God, hallelujah. May itinakda ka, Panginoon, ang panahon. Kung kaya hindi mo ito sinabi sa amin kung kailan, para hindi kami magpapayan. Hallelujah, Lord. Tulungan mo po mga tatay. Hallelujah. Bless mo ang kanilang pananampalataya. Palakasin mo sila, Panginoon. Unahin mo nila, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pagkawarin mo kami, Panginoon. Patawad sa mga katapusan. Kung ano man ang mga katapusan ng taon-taon. Ang aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat. Huwag mo kami hayaan sa mga katapusan. Hallelujah. Hallelujah.
alam ng Diyos sa isa yan. That one is for eating. Hallelujah. Right here. Wala po tayo ibang gagawin. Pinigunin natin ang ating buhay sa Hey! Wow! alam po natin ang kondisyon ng ating paglilingkod. Wala po hindi na nakakaalam kundi ikaw ang paglilingkod. You just spoiled it. Kung nasa anong percent ang ating pagsunod-sunod. Hallelujah. Kaya salamat sa mensahe. Ito po yung ating kailangan na mensahe sa pagkulitan. Kaya salamat sa Panginoon. Oh, Kitty. Before No, my lollipop. I got a big lollipop. darating. Me too. Two lollipop. Hindi po natin Darating ang mga gusto ng kapal. Hindi habang may pagkakataon. Right. Sumunod na tayo. Unahin po natin ang Diyos. Pagsusulit ng Diyos. Praise God. Glory to God. Talampakan po natin ang ating Panginoon. Nasa pangalan po nila, wala po. Kaya mga kapatid, yung ating pong sambahayan, at doon lang nung inuunti ng umapaw ng tubig. Doon lamang ako nagpupumaho. Nagpupumaho silang pumaho. Para pagbuksan ang pintuan. Pero wala na, it's no use. Ito po yung pangalan. Tuloy ko na mga kapatid. Sa haba ng panahon na binigay ng Diyos, hinaliwala na tayo. Ito rin po ang nangyayari sa panahon. Sa haba ng panahon, 20 years na po tayo dito sa kanyang panahon. Kumusta? Kumusta? Ang ating pagdinig. Hallelujah. Ano man ang ating gagawin? Tulad mga kapatid, pulis. Yung 5, mga kapatid, 10 sila. Yung 5, mga nagpaliwag, hindi po sila. Hallelujah. I like this, Mom. Kaya, Hallelujah. kung baka natin isang pangalaman, tayo po'y manalangin ng mga banal, ang mga kapangyarihan sa lahat ng Lord. Alam mo ang pangangailangan ng tao.